Hallelujah. Sige po, tatayo tayong lahat sa lahat ng excited na. At gustong-gusto mo nang papurihan si Lord. Why don't you clap your hands with Jesus? Hallelujah. God, we welcome you today. We are excited to meet you once again. Thank you, God. Come on, church. Our Jesus is the same. Hey! Yesterday, today, and forevermore. No other name that can save, deliver, and restore. Oh, Jesus the same. Yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater than Jesus. He is faithful, faithful, powerful, wonderful. Jesus is beautiful, merciful, supernatural. Oh, Jesus is He's highly, mighty, worthy. Jesus is He's gracious, patient, generous, and there is no other name that is greater than Jesus. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There's no other name, no other name like Jesus. Come on, we sing. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater than Jesus. Oh, 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 oh. Come on, let us praise the Lord, for He is excellent, excellent, magnificent, omnipotent. Oh, Jesus says He's living, giving, loving, and there is no other name that is greater than, no other name that is greater than Jesus. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There's no other name. Yes, Jesus. Oh, only Jesus. Oh, Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater than Jesus. Come on, let's put our hands together like this for Jesus. Come on, we are celebrating the name that is so powerful, so magnificent, and so beautiful. Come on, hallelujah. Nothing can separate us from the love of God. Amen. Come on, kung naniniwala ka dyan, let us all together declare this part of the song. Hey, hey! Nothing can separate us. No weapon formed against us can stand up to the name of Jesus. No other name. Nothing can separate us. No weapon formed against us can stand up to the
praise you, our mighty King, the only way, the truth, and the life. Come on, we say, oh, I will trust in you. I will keep praising you through the night. Come on, I put my hope in you. You are the one. Come on, sabihin mo sa Panginoon yan today. I will trust. No, I will trust in you. I will keep praising you through the night. I put my hope in you. You are the one who gives me life. You are the way. Jesus, you're the only way. It doesn't matter what they say to me. I believe in you. And so we praise. And so I praise. Jesus, I will give you praise. Doesn't matter what may come of me. I believe in you. Come on, let's go, let's go. Hey! 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 Come on, let us shout the name of Jesus right now. Go! Jesus! 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 I'm holding on, I keep believing. No matter what, I keep on singing. Come on! Oh, Jesus! Every night you are breaking, and so my heart will keep on praising. Yes, Lord. I'm holding on. I'm holding on. Keep believing. No matter what, I keep on singing. 'Cause every chain you are breaking, so my heart will keep on praising. Come on, we sing. You are the way. Jesus, you're the only way. It doesn't matter what they say to me. I believe in you. Hey, hey, hey. And so I praise. Yes, God. We give you praise. Oh, me, I believe in you. For the last time we sing, you are the way. Jesus, you're the only way. It doesn't matter what they say to me. I believe in you. Yes, Lord. And so I praise. Jesus, I will give you praise. It doesn't matter what may come at me. I believe in you. Come on, praise Jesus. Oh, hallelujah. Oh, we believe in you, Jesus. Hallelujah. Thank you, God. We worship you, Lord. Amen. This time po, ikot po tayo for 60 seconds para magkamayan. Let us now begin our live 60.
first Sunday of August. Pwede po bang the best na palakpak para kay Lord? Hallelujah! Tunay nga po ang saya-saya ng araw na ito dahil sumisinag na naman po ang araw. Ayan po, after all the gloomy days, finally, we can feel the warmth again. Para bang pinapaalala ng Panginoon sa atin that there's always light after the storm. Amen po? Ayan, tunay nga rin po, nakitang-kita sa bawat saya at ngiti ng bawat isa na the best si Lord sa buhay ng bawat isa. Amen po? Amen. Kaya naman po, before we sit down again, pwede po bang ngitian niyo po yung katabi niyo? Sige po, the best ng ngiti sa Kanya. Hallelujah! Ayan po, pwede na po tayong magsiyo po. Ayan, we've just wrapped up our powerful Freed series last July po, Light Family. And I believe that this time, God is opening a new chapter for all of us. Ayan po, a chapter full of hope, movement, and purpose. Kaya po, sino dito ang excited na para sa ating panibagong series? Amen. But before that po, let's move on to one of the most exciting parts ng ating linggo. Ang pag-welcome sa ating mga new friends dito po sa loob ng ating simbahan. Ayan po, if this is your first time joining us dito po sa loob ng ating simbahan, can we invite you to stand up po? Sige po, wag na po kayo mahiya. Ayan, palakpakan po natin si Lord. Ayan, welcome home po. And again, this is your family now and we are truly happy na nakakasama po namin kayo ngayong araw. And a reminder lang po that right after po ng ating service, our consolidation team would love to meet you for a quick 5 to 7 minute huddle po. And yes, meron din po kaming inihandang small gift just for you. So, wag po tayong aalis agad-agad after po ng ating celebration. And of course, may first timer din tayo online. Ayan po, if this is your first time na manood dito sa ating live stream, sa ating Light Family, hindi po ito aksidente and we believe that it is part of God's plan na nandito po kayo ngayon. And of course, we also want to recognize those who are joining us again. Ayan ang mga bumalik, ang ating returning visitors po. If this is your second time or you've been here and decided to come back today, pwede po bang pakitaas ang kamay nyo? Sige po, wag na pong mahiya ang second timer natin. Ayan, palakpakan po natin si Lord. We are so glad po na nandito po kayo ulit and we've also prepared a small token of appreciation for you. Kaya naman, Light Family, pwede po bang, again, the best na palakpak para kay Lord sa buhay ng ating mga first-timer and returning visitors. And now naman po, Light Family, let's proceed to our Light update. So, unang-una na nga po is to all our SOD students. Ayan, classes are still ongoing every Friday at 7 p.m. dito po sa loob ng ating simbahan. And guess what po? Just one more lessons to go and graduation na. Kaya naman, keep going. Ayan, sige po, palakpakan po natin si Lord. Keep going sa lahat po ng ating School of Discipleship students. And speaking of graduation, we are so excited to officially invite all of our SOD completers to the upcoming SOD graduation na mangyayari on August 22, 7 p.m. right here sa ating simbahan. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Ayan po, dress to honor the moment. Ang ating dress code po will be white. Kaya naman po, let's celebrate your growth, your journey, and the next steps God has for you. Ngayon pa lang po ay binabati na namin po kayo. Kaya naman, again, the best na palakpak sa ating mga SOD students. Ayan, and last na announcement po natin, of course, hindi pa rin nagpapahuli ang ating mga kabataan. Ayan, kakatapos lang ng ating youth camp, youth gig kahapon, yesterday, as our pre-camp. And again, ang ating iPass challenge po are still ongoing. Ayan, if you've been inviting your friends sa ating Sunday service, gospel gig, or light groups, don't forget your cards. Don't forget to get your cards signed and updated. And of course po, we're doing this as a preparation sa ating main event na talaga namang pinakahihintay natin ang ating youth camp. Apostelo 4, The Marksmen, on October 30 to November 1, 2025 at Cava
Cava Creek Campsite sa Narcisa, Zambales with a registration fee of 2,500. Ayan po, if you have questions, feel free to approach your network leaders anytime. And that's it for our Light News, Light family. Here's something to be excited about. Today marks the start of our brand new series. Last month po naniniwala tayo that we declared freedom through our Freed series, but today, we move forward, freed and now filled with faith for the next step God is calling us into. Kaya naman, Light Family, ready po natin ang ating mga puso sa kung ano ang gagawin ng Panginoon this month of August. Kaya po, sabihin po natin sa katabi natin, this is just the beginning. Hallelujah. This time, Light Family, let's open our hearts wide and expect the best from our faithful God. God bless, Light Family. Blessed Sunday po, Light Family. So, before po we begin, pwede po ba natin sabihin sa ating mga katabi na it's giving time? Di ba kung yung katabi nyo, sabihin nyo po sa katabi nyo, it's giving time. Ayan, amen. So, allow me to introduce myself. Ako po si Rosca, a Light Group Leader and a young adult. And I am grateful to be with you all today. So, let me read po from 1 Timothy chapter 6, verse 17 to 19. Instruct those who are rich in this present world not to be conceited or to fix their hope on the uncertainty of riches, but on God, who richly supplies us with all things to enjoy. Instruct them to do good, to be rich in good works, to be generous, and ready to share, storing up for themselves the treasure of a good foundation for the future, so that they may take hold of that which is life indeed. So isa po ito sa mga bilin ni Apostle Paul kay Timothy, ang warning nga ng mga Kristiyano about arrogance and misplaced hope in their wealth. Dahil ang pagyayabang po sa material possession ay isang false sense of security po sa atin kung hindi tayo mag-iingat. Kaya naman ang challenge ng salita ng Diyos is not to put our hope and trust sa mga temporary things, kundi tanging sa Diyos lang, who richly supplies us with all things to enjoy. So instead po, dapat nating pagyamanin ang sarili natin sa mabubuting gawa, pananampalataya, at gamitin po ang resources to be kind and generous. So kapatid, kailangan maalis po sa isip natin na ang pagiging generous ay para lang po sa mayayaman. Just to clarify, although sinabing instruct those who are rich, it doesn't mean po na pangmayaman lang ang instruction na ito, kundi ito ay para po sa lahat na nakakaranas ng pagpapala ng Diyos in any way. Sino po pinagpapala ni Lord dito? Amen. So ang generosity po ay pagpapatunay ng ating pagiging good steward sa ipinagkatiwala po sa atin ng Diyos. And through our worship expressed in giving, I pray that we may all move by obedience to give to God in a way that honors and glorifies Him. So sa ating pong pagbibigay po ng tithes and offering and other acts of giving, we are storing up treasure of a good foundation. Galing po sa pusong nagpapasalamat at sumasamba, kaya now honor si Lord. Amen po? Amen. So alam niyo po ba, before, ang tingin ko po sa tithes ay dagdag expenses lang. At mas pinaghahandaan ko po ang maibibigay ko sa family ko. Kasi ang mindset ko po before ay mabigyan ng magandang buhay ang family ko. Maibigay sa kanila yung mga wala kami dati. Pero mali pala, nung mas naunawaan ko po na ang tithes ay utos ng Diyos, also an act of worship sa Kanya, nag-start po akong mag-obey. Truly na hindi ka po pababayaan ni Lord. At hindi lang po ito sa usaping financial kundi maging sa joy, sa peace, and even sa protection sa family, at sa lahat po ng pag-aari mo at favor sa career. Hindi po ako magaling o matalino, average lang, pero binigyan ako ng generous na mga boss at pinagkatiwala ang maging finance manager. Kahit ang alam ko lang ay magbalanse. Sige po, glory to God. But praise God, unti-unti po natuto po sa bookkeeping. Thank you po sa mga ginagamit niya para matuto at mag-grow. So isa pa po, kung dati ay nakikitira lang kami, ngayon po ay masasabi na meron kami or kaming amin. Hindi pa man siya ganun kakinis, pero sapat na po yung matawag na sa amin at hindi na kami mag-aalala na baka bigla na kaming paalisin. Inuunti-unti po namin na pagpapaayos sa Kanya kasi naisip namin, blessing ni Lord dapat alagaan at
pagandahin. So nagsimula po sa waling bintana na walang lock. Okay, anytime pwede pong pasukin. Pero ngayon po, praise God, kasi meron na pong sliding window with lock. Amen. Okay? So kung dati po nakikisakay lang, ngayon may sarili na rin po kaming tricycle. So itong taon lang din po na ito, napa-opera ko na po yung bukol ko malapit sa siko. At more than 1 year ko rin po siyang kasama. Hindi niya po ako nilayuan. Eh po, praise God kasi natanggal na po at wala po akong binayaran kahit piso. Thank you. Ayan po, nagpapatuloy din po yung light group sa San Antonio. Kami lang din na magkakapatid nung una, but eventually nadagdagan po. Tapos yung kapatid ko po na nasa Taiwan, patuloy po na iniingatan ni Lord at nagpapatuloy din po sa journey kahit na malayo siya at marami na pong challenges ang nangyari sa kanya, lalo na sa health. Hindi po niya naisip na sumuko or mapagod sumunod kay Lord. So tunay po na pag hindi ka sa mundo nakadepende at si Lord ang inuna mo, hindi ka niya ihuhuli. Amen? Glory to God. So church, here's the challenge for us today. As we gave our tithes and offering today, do it in such a way na puno ka ng joy at pasasalamat, knowing na ito ang nag-iipon para sa iyo ng treasures in heaven and that God is pleased and honor. Amen ba? Sige po, pray po tayo. Pangunahan ko po kayo sa prayer. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Thank you rin, Lord, sa pagkakataon na makakapagbalik po sa inyo na malinaw po, Lord, sa isip namin na lahat po ng meron kami ay galing po sa inyo. At you deserve, Panginoon, na magbalik po kami. Lord, una ka naging generous sa amin. Kaya, Lord, deserve mo ang mga anak mo na generous din, O God. Maraming salamat, Lord. Ikaw po yung patuloy na maluwalhati, Panginoon, sa aming mga buhay. And I pray, Lord, na patuloy yung pagpalain ng mga kapatid ko na to mula ulo hanggang paa. Thank you, Lord. This we pray in the name of Jesus. Amen. So, let's give with a joyful and generous heart. May mga ushers po tayo na sa paligid where we can give our tithes and offerings. If you prefer to give online, you can send via bank transfer or e-wallet na naka-flash po sa ating screen. So, hindi pa po tapos si Lord sa atin. The best is yet to come. And tatayo po tayong lahat as we continue to worship God in this place. Come on, this morning, we will put our faith in Jesus because He is faithful. Come on, no matter what the storm you have in your life right now, come on, just put your faith to the one who can control the storm. That is Jesus Christ, a God who can walk the waters. Come on, just lift your faith and let our foundation be built in Him because He is strong and powerful. Come on, just acknowledge His name and just be desperate to worship Him. Come on, just raise up your hands as an act of your faith to God. Lord, I will trust in you, Lord. I will put our hope in you, God. So have your way, Lord. Oh, we're gonna put our faith in you, Jesus. You are my firm foundation. Oh, we build our life in you, Jesus. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me shaking. I've never been more glad
I've still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense, so I won't be going under. Held by my own strength, 'cause I've been my life on Jesus. He's never let me down. He's faithful in every season. So why would he fail now? You won't fail, God. Come on, sing it, won't fail. You won't fail. You won't fail. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. So why would he fail now? He won't fail, God. Oh no, no. He won't fail. Come on, say it to God that he won't fail. He won't, no, no. He won't fail, God. He won't fail. He won't fail. He won't fail, God. Oh no, no, no. Oh, you are my safe place, Lord. You are my safe place, God. So I'm gonna put my faith in you. I'm gonna build my house in you. Rain came, wind blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it true. Rain came, wind blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it true. Come on, sing the rain came and wind blew, but my house was built on you. Oh, I'm safe with you. With you, I'm gonna make it true. Sing the rain came, wind blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it true. I'm gonna make it true. 'Cause I'm standing strong on you. I'm gonna make it true. 'Cause my house is built. Come on, yeah, I'm gonna make it true, God. I'm gonna make it. Oh, 'cause I'm standing strong. Oh, I'm gonna make it true. Oh, 'cause my house is built on you.
Jesus, I'm gonna put my faith in you. Oh, my life is built in your love. My life is built in your greatest love. Oh, you're gonna praise you, God. We're gonna praise your name. Oh, I'm gonna put my hope in you. Oh, sing, I will build my life, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around. Come on, sing holy, holy you are, God. There is no one like your power in your name. Open up my eyes in wonder. Show me who you are, and fill me with your heart, and lead me in your love to those around. Come on, sing it now. I will build my life. Declare it. Say it to God. Upon your love, it is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life to you. Oh, Jesus, upon your love. Oh, you are my firm foundation. And I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Thank you, Lord. You are our firm foundation, God. We're building our lives to you, O God. Ikaw ang aming matibay na sandigan. Lord, ang buhay namin na ito ay para sa iyo, Panginoon. Ang buhay namin na ito, O Diyos, ay patuloy naming ino-offer sa iyo. Ngayong umagang ito, Lord, pinapupurihan ka namin, sinasamba ka namin, tinataas namin ang ngalan mo, ang dakilang ngalan mo, Panginoon. Oh, you are worthy of our praises. You are worthy of our lives, Panginoon, of our worship, Lord, our best worship, God.
And so we're giving it all to you, Panginoon. We're raising up our hands right now and declaring that you are our God, that you are our mighty God, our holy God, our wonderful, good Father. Thank you, Lord, sa presensya mo na pinaparanas sa aming lahat. Salamat, Panginoon. And we're so excited, God, sa mga gagawin mo pa sa buhay namin, Panginoon. Ngayong araw na ito, we're excited sa kakainin namin spiritually. We're excited for your word, oh God. We're ready. We're willing, Panginoon, sa pagkilos mo, O Diyos, sa buhay namin. Thank you, God. Sa iyo po, O Diyos, lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. We love you, Lord. We praise you, God. And this we pray in us. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Come on, best cup offering to God. Hallelujah. Sige po, bago po tayo umupo, pwede bang sabihin mo sa katabi mo, Happy Sunday sa'yo. Ayan, sige po, makakaupo na po tayo. Ayan, blessed Sunday po sa ating lahat. Grabe po, tayo po ay pumasok na naman sa panibago na naman pong buwan. Tama po ba? Ano na pong month natin ngayon? August na po. And next month, ano na po next month? Start na na. Ayan, per month. So, okay, sabi mo sa katabi mo, Happy August sa'yo, kapatid. And syempre po, kapag bagong buwan, ano pong ibig sabihin nito? Tayo po ay mayroong bagong series. Okay? So, alam na po yan ng katabi ninyo. Now, anyways po, bilang mga pinalaya po ng ating Panginoon. Tama po ba, pinalaya tayo ng Panginoon? Amen. So, bilang mga pinalaya na ng Panginoon, kailangan po natin syempre manatiling malaya. Tama po ba? Amen. Okay, di ba? So, kailangan manatili tayong malaya, syempre, na gawin ang kalooban ng ating Diyos. And for that to happen po, no, kailangan po nating maging matalino. Sabi mo nga sa tabi mo, matalino. Ayan, siya kaya yun. Amen. Matalino yan, di ba? So, ibig sabihin, kailangan natin maging matalino na sa bawat desisyon na gagawin natin sa buhay. Tama po ba? Kailangan natin maging matalino na sa mga pinapakinggan at pinapaniwalaan natin. Tama po? At kailangan natin maging matalino na sa mga actions po natin. That is why, for the month of August 2025, ang series po natin ngayon ay entitled, Talinuhan Mo. Sabi mo nga sa tabi mo, talinuhan mo. Amen. So, ngayong buwan na ito po ay papatalinuhin po tayo ng salita ng Diyos. Nang sa gayon po ay manatili tayo sa pananampalataya and at the same time sa pagsunod po natin sa kalooban ng Diyos. Amen? Sino pong excited? Amen. Now, lately po, no, mayroon pong sumikat na animated movie po sa Netflix. So, di ba yung mga kabataan natin? Di ba? Alam to ng katabi mo, ano po yon? Demon Hunters. Di ba? Talaga naman, Demon Hunters, napapaindak na siya kaagad. Gumagano na yung balikat niya kaagad eh. Okay, so yan pong tatlo na yan na babae or K-pop. Okay, so sila pong tatlo yung mga Demon Hunters. So ibig sabihin ng Demon Hunters, sila po, ang mission po nila ay lipulin po ang mga nagkalat. Okay, na demonyo po sa mundo. So again po, sikat silang mga K-pop group. Okay, galing no? K-pop group pero mga demon hunters. Then yung mga demonyo po, okay, nag-isip po sila ng way. Okay, ng strategy, okay, para po matalo ang mga demon hunters na ito. Which is, ano pong ginawa nila? Ang ginawa po nila ay nagpanggap silang mga boy K-pop group. O, mukha bang demonyo yan? Hindi, di ba? Di ba? So, ang dami talaga ng mga, ang tawag dito, nagkagusto sa mga K-pop group, or sa K-pop group na yan, okay? So, ginawa nila to para ma-deceive,
Okay, yung mga tao at para i-idolize sila ng mga tao. Naku po, yung mga nanay at tatay natin, ano ba yan? Pastor, ano ba yung pinag-uusapan natin? Well, ayun po yung summary. Sana po naintindihan po ninyo. Now, alam nyo po, same thing po sa enemy natin spiritually, na tuso at mapanlin lang. At katulad po ng nasa movie na ito, sila po ay mapagpanggap. Sabi mo nga sa tabi mo, mapagpanggap. Hindi siya yon. Tama ba? Kaya naman po, may kinalaman po dyan ang unang part ng series nating Talinuhan Mo. So kung excited na po at ready na po ang lahat, pwede po bang buksan natin ang ating Biblia sa 2 Corinthians chapter 11 verses 12 to 14. At tatayo po tayong lahat. Alam na to ng katabi mo bilang paggalang po sa salita ng Diyos. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go! And I will keep on doing what I am doing in order to cut the ground from under those who want an opportunity to be considered equal with us in the things they boast about. For such people are false apostles, deceitful workers, masquerading as apostles of Christ. And no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. It is not surprising then if his servants also masquerade as servants of righteousness. Their end will be what their actions deserve. Ang Diyos ang mapagpala sa kanyang salita. Let's pray. Thank you, God. Salamat, Panginoon. Ngayon pa lang nagpapasalamat na kami for your word na ipapakain mo sa amin spiritually. Lord, handa na kami na mapusog sa iyong mga salita. Handa kaming tanggapin ito, Panginoon. Right now, we rebuke any resistance right now in Jesus' name. And we rebuke any schemes of the enemy right now sa pangalan ni Jesus. Any retaliation of the enemy right now, we rebuke it in Jesus' name. Lord, pakikinggan namin ang mga salita mo, Panginoon. Tatanggapin namin ito ng buong buo. Oh God, with a humble heart, with a willing heart, Panginoon. Willing heart na magpabago, magpaayos, magpa-transform sa iyo, oh God. Lord, expose niyo po, Panginoon, ang aming mga puso. I-expose niyo po kung may mga mali po dito sa aming mga isipan, oh Lord. At Lord, handa kami, Panginoon, na ipasakop ang buhay namin, ang puso at ang isip namin sa iyong salita. Thank you, God. Have your way and gamitin mo ako bilang iyong mouthpiece sa iyong mga anak. We love you, God. We praise you in Jesus' name. Amen, amen. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Okay po. Now, sa part po na ito from chapter, 10 to 13 po, no, ng 2 Corinthians, pinagtatanggol po or dinedefend po ni Paul yung pagiging apostle niya sa Corinthian church. Dahil po, may mga pumasok po na mga false apostles, sa church ng Corinth na nagpapakilala pong mga super apostles. Super apostles at nagpapanggap po silang lingkod ng Diyos, pero nagtuturo naman po ng maling katuruan para sa sarili nilang kapakinabangan. That's why po sobrang concerned itong si Paul sa mga mananampalataya po sa Corinth kasi nga, ang bilis nilang naniniwala or ang bilis nilang maniwala sa kahit sino pong nagpipreach sa kanila. Even to the super apostle, paniwalang-paniwala sila. So natatakot po si Paul na makorrupt totally ang isipan ng mga mananampalataya sa Corinth at lumayo sa katotohanan at sa commitment sa ating Panginoong Jesus. That is why bilang spiritual father, ng Corinth Church or Corinthian Church, matapang pong in-expose ni Paul etong mga super apostles. Sabi niya, ang tawag niya sa kanila, false, deceitful workers and servants of Satan. Grabe po, no? Hinayag po ni Paul na they are what? Servants of Satan. Itong mga super apostles na to. So, kailangan niya po itong sabihin. Bakit? Para po maging aware ang mga Kristiyano sa Corinth Church at ma-expose po ang mga false apostles na ito na nagbabalat kayo at nagpapakilalang lingkod ng Diyos. Are you here? And just like ng church po sa Corinth, pwede po tayong madaya ng enemy.
Tama po ba? Diba? Kung hindi po tayo aware sa mga methods ng enemy, kaya po kagaya ng ang ginawa po ni Apostle Paul, kailangan pong ma-expose ang enemy para maging aware po tayo sa mga galawan, diba? Sa mga taktika, sa mga strategies ng kaaway at para po hindi madaya yung katabi mo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag magpapadaya. Now, alam niyo po ba na ang main strategy ni Satan to deceive people na nilantad ni Paul sa church sa Corinth ay walang iba kundi deceitful disguise. Can you say disguise? Sa binasa po natin kanina, hindi ko po alam kung nabilang ninyo, ilang beses pong nabanggit ang salitang masquerades? 3 beses. 3 times po nabanggit ang masquerades. Now, ang masquerade po in Greek is metaschematizo, which means to change the outward form. Pinapalitan daw ang panlabas na anyo. Sa ibang translation, ang pagkakagamit nga ay disguise. Okay, ibig sabihin, nagkukunwari, nagpapanggap. Now, sino po naniniwala that Satan is a master of disguise? Master siya ng mapagpanggap. Amen. He pretends to be something good. Diba? He pretends to be something beautiful, helpful, na parang hindi wawasakin yung buhay mo. Kaya nga ang dami ng nalinlang ni Satanas. Are you here? And we need to be aware of that. Why? Kasi awareness is protection. Sino naniniwala? Ang awareness natin kung ano yung mga tactics, strategies ni Satan, yan ang protection natin. Amen? Kung wala tayong awareness, madadaya po tayo ni Satanas. Are you here? Kaya naman po, bilang pasimula ng series nating Talinuhan Mo, pag-usapan natin ngayon, awareness. Awareness of Satan's masquerades. Kailangan po nating i-expose ang maskara ng enemy nang sa gayon po hindi madaya yang katabi mo. Amen? Excited po ba tayo? Amen. Pag-usapan po natin ngayon, what are the masquerades of Satan or the enemy that we should be aware of? First of all, masquerading as apostles of Christ. Nagbabalat kayo bilang apostol ni Kristo. Ang sabi sa verse, for such people are false apostles, sabi ni Paul. Sila ay mga false apostles, mga deceitful workers, masquerading as apostles of Christ. Now dito po, pinapaliwanag at ine-expose po ni Paul ang mga mapagpanggap na kasing level niya sa ministry. Nagpapanggap na mga apostol din. Katulad ni Paul. So, tinawag sila ni Paul na mga false apostles. Now, yung false apostles po dito, in Greek, ay apostolos. Nagaling po sa salitang pseudes, which means lying, and apostolos, which means apostles. So, lying apostles. It is one who claims to be an apostle without the divine commission necessary for the work. Ibig sabihin, mga nagdi-disguise, mga nagpapanggap na apostol ng Panginoong Jesus, pero wala naman silang panawagan at authority na galing sa Diyos. So sila po ay mga counterfeit. Okay? Mga wannabes. Okay? Na mga tunay na apostol ni Christ. At tinawag din po sila ni Paul na deceitful workers, mga mandadayang manggagawa na nakamaskara bilang lingkod ng Panginoong Jesus. Now the question is, how could Paul be so confident that these teachers were disguising themselves as apostles? Di ba? Di ba kayo nagtataka? Sobrang bold ni Paul. Di ba? Nasabihin mga false sila. Di ba? Mga fake sila, counterfeit sila ng tunay na apostles. Bakit ganun ka-confident si Paul? Nasabihin mga nagdi-disguise lang sila. Why? I believe po, may mga nakitang senyales si Paul. Kaya siya nakapag-conclude na nagdi-disguise po itong mga false apostles na ito. Unang senyales po, na ang isang teacher ay fake or counterfeit
kapag first of all, sinisiraan niya ang mga tunay na lingkod at manggagawa ng Diyos. Are you here? At ito po ang ginawa ng mga false apostles kay Paul. Sinasabi po nila kay Paul, sinasabi po nila na si Paul daw po ay matapang lang daw sa mga sulat niya, pero kapag kaarap na ay mahina talaga at walang kwenta ang mga sinasabi niya. Grabe po, no? Sabi po yan ng mga false apostles. Ang sabi po sa 2 Corinthians 10:10, for some say, yung sinasabi ditong some ni Paul, itong mga false apostles, his letters are weighty and forceful, but in person, he is unimpressive and his speaking amounts to nothing. Yung mga sinasabi niya, wala lang yun, walang kwenta. Yung mga sinasabi niya. So, dinidiscredit ng mga false apostles na ito ang authority ni Paul. Ginagawa po nila to para what? Para kunin po ang loyalty ng mga tao sa church na itinayo ni Apostle Paul. Grabe po, no? Grabe itong mga false apostles na to. Pangalawa pong senyales na ang isang teacher or ang isang apostle ay fake or counterfeit kapag makasarili at mapagyabang sila or siya. Now, yung mga false apostles po sa Corinth, ipinagmamayabang po nila yung mga credentials nila. Okay? At kino-compare po nila ang sarili nila kay Paul. Pero sabi po ni Paul in 2 Corinthians chapter 3 verse 1, akala ba ninyo'y pinupuri na naman namin ang aming sarili? Kami ba'y tulad ng iba? Sino pinaparinggan niya dito? Yung mga false apostles na nangangailangan pa ng rekomendasyon para sa inyo o mula sa inyo. Sabi niya din in 2 Corinthians chapter 10 verse 12, hindi kami nangangahas na ipantay o ihambing man lamang ang aming sarili sa ilang nagbubuhat ng sariling bangko. So itong mga false apostles, nagbubuhat ng kanilang mga sariling bangko. Tingnan mo nga yung katabi mo, nagbuhat na din ba yan ng sarili niyang bangko? Okay, nakakapagod po yun. Tama ba? Ibaba natin yan. Amen. Okay, so ito daw mga to, nagbubuhat ng sarili nilang bangko. Ang sabi niya, napakahangal nila. Ang sarili rin nila ang ginagawa nilang sukatahan at pamantayan ng kanilang sarili. So mayayabang. Ano pa po? Also, these false apostles ay hindi nila talaga iniisip ang spiritual growth ng Corinth Church. Kundi ang iniisip nila, alam niyo kung sino? Sarili nila. Para sa sarili nilang kapakinabangan. Lalong-lalo na po pagdating sa pera. Now, 2 Corinthians chapter 2 verse 17, sabi po ni Paul, hindi kami katulad ng marami na kinakalakal ang salita ng Diyos. Sa halip bilang sugo ng Diyos sa kanyang harapan at sa aming pakikipag-isa kay Kristo ay buong katapatan kaming nangangaral. So sabi ni Paul, these false apostles ay what? Pinagkakakitaan nila ang salita ng Diyos para sa sarili nilang kapakinabangan. Very opposite kay Paul na tunay na apostle ni Christ. Ang sabi ni Paul sa 2 Corinthians 11:7, ipinangaral ko sa inyo magandang balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. But this, so ibig sabihin, sinasabi dito ni Paul, this false apostle, naghihingi ng kabayaran. Every time na mangangaral sila ng magandang balita. At pang sabi ni Paul, ako'y nagpakababa upang maitaas kayo. Masasabi bang kasalanan ang ginawa kong ito? Kasi pinapalabas ng mga false apostles na to na kasalanan yun. Ay, sumukhang pera. Ano pa? Pangatlong senyales ng isang teacher ay fake or counterfeit kapag nagdadala siya ng kaguluhan at division sa church. Alam niyo po, instead na i-build up ang pananampalataya ng Corinthians, these false apostles or teachers were leading the church saan? Sa kasinungalingan. Were leading the church saan? Sa pagkawasak. Winawasak nila ang simbahan para bumuo sila ng sarili nilang mga followers. Sabi ko nga sa inyo, kinukuha nila yung loyalty ng mga mananampalataya sa Corinth at umalis kay Paul. At ang panghuling senyales, ang pinaka-worst,
na ang isang teacher ay fake or counterfeit kapag ibang mensahe ang pinipreach at tinuturo nila. Ang sabi po sa 2 Corinthians 11:4, sapagkat malugod ninyong tinatanggap, sabi niya sa Corinth Church, sa mga mananampalataya, malugod ninyong tinatanggap ang sino mang dumarating at may Jesus na ipinapangaral or pinangangaral na iba sa ipinangaral namin. Tinatanggap ninyo ang mga espiritu or ang espiritu at aral na iba sa itinuro namin sa inyo. So itong mga false apostles, may iba daw dalang Jesus. May ibang dalang espiritu. At may ibang dalang katuruan. At alam nyo ba, na yung Greek na pagkatawag sa kanila na false apostles na Pseudo Apostolos, ay dito lang natin makikita. Hindi po siya nag-appear, itong term na ito, sa iba pang, ang tawag dito, verses. Bakit? Dahil itong title na false apostles ay nagde-demonstrate ng serious nature ng kanilang false teaching. Kaya hayagan talagang sinabi ni Paul, mga servant sila ni Satan. Bakit? Nagtuturo ng maling katuruan as in serious nature ng false teaching. Ibang Jesus ang daladala. Ibang espiritu, hindi Holy Spirit ang daladala. At ibang katuruan ang daladala nila. Now, ito po ang mga nakita ni Paul sa mga super apostles na to, kaya alam niya na ang mga ito ay nagdi-disguise lang bilang apostles ni Christ. Mga nagbabalat kayo o nagpre-pretend lang na manggagawa ng Diyos. Na hindi po ito nakita ng Corinth Church. Di ba anong sabi ni Paul? Hinayaan lang daw nilang tanggapin. Nakinig lang sila. Kaya naman si Paul talagang in-expose niya kung sino ang mga taong ito. Now alam niyo po, nakakaalarma po ang tactic na ito ng enemy. Why? Because they are inside the church. And they call themselves what? Leaders, apostles of Christ. Nakakapasok sila sa simbahan at nagtuturo ng maling katuruan. Just because they disguise themselves bilang lingkod ng Diyos. Pero sa totoo, nung sabi ni Paul, servant ni Satanas. At anong goal? Manira ng simbahan. Nakamaskara. Kaya ingat po tayo sa mga mapagpanggap na lingkod ng Diyos. Yung mga nagsasabing lingkod ng Diyos pero binubuwag yung unity ng church. Laging nag-i-start ng division. Nagke-create ng awayan. Chismisan. Siraan. Ingat tayo. Sabi mo sa katabi mo, ingat ka, friend. Dami sila. Yung mga nagsasabing spiritual leader, pero negosyo ang simbahan. Saan yung bigay mo dyan? Saan yung bayad mo dyan? Yung mga nagsasabing, may katawagan ako mula kay Kristo. Pero nagtuturo ng opposite sa katotohanan tungkol kay Christ. May ibang bit-bit na Jesus. Leader, pero sinisiraan ang tunay na lingkod ng Diyos. Ingat tayo, kapatid. They come to us na parang maamong tupa. Kapani-paniwala, magagaling magsalita. Pero lalapain ka pala dahil mga mababangis na wolves pala. Pwedeng suot nila ang maayos at magandang pananamit. Dala-dala ang Bible. Magaling magsalita. Mahusay manghikayat, tara! Pero sa likod nun, ng maskara na suot nila, servant pala ni Satanas. Sabi mo sa tabi mo, daming butike. Are you here? Sabi mo ulit sa katabi mo, ingat ka. Sa kabila sabi mo sa kanya, huwag magpapadaya. Amen?
Ano pa? Pangalawa, what are the masquerades of Satan or the enemy that we should be aware of? Number 2, masquerading as an angel of light. Wow, ganda. Angel of light. Nagbabalat kayo bilang anghel ng liwanag. Wow, ang sabi ni Paul, and no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. Sabi ni Paul, no wonder. It means Paul was not amazed or hindi na siya nagtataka or nagugulat sa methods ng mga false apostles na ito. Bakit? Kasi sabi niya, dahil even si Satan, na leader nila, ay nagpapanggap ding angel of light. Kung yung leader, ginagawa yon, so anong gagawin ng mga alipores niya? Gagawin din yun, syempre. Susundan lang din nila yung leader nila. So, alam ni Paul ang galawan ni Satan. Kaya nakita niya yung galawan ng mga servant ni Satan. Alam ni Paul na nagpapanggap si Satanas na angel of light. Now, ano po bang ibig sabihin ng Satan masquerades as an angel of light? Tandaan po natin sa Biblia po, darkness and light are metaphors of evil and good. Okay? Darkness, pag sabing darkness, equals evil. Good equals light. Are you here? So if anyone sees an angel of light, ano sa tingin niyo po ang magiging tingin ng tao? Good. Diba? Automatic yun. It will seem to be what? A good being. Titignan niyo yung bilang good, mabuti. Bakit? Light equals good. At sa Bible po, light ay spiritual metaphor for God's unchanging nature. Okay? Nagpapakita daw to ng hindi or yung unchanging nature ng ating Panginoong Diyos. Sabi po yan sa James 1:17. At paulit-ulit din po itong ginamit sa Bible upang ipakita na ang Diyos ay what? Lubos na mabuti. Kasi nga light. Okay? At ang liwanag ay lugar kung saan nagdudwell ang pagmamahal. Makikita po natin yan sa 1 John 2:9-10. Now, sino ang lumikha ng liwanag? Ang Diyos. Tama ba, Genesis? Nananahan ang Diyos sa liwanag at siya po ang naglagay ng liwanag sa puso ng tao upang makilala natin siya at maunawaan ang katotohanan. That is why, yung sinasabi ni Paul na Satan disguises himself as an angel of light, it means ginagamit ni Satanas ang liwanag para malinlang ang tao. Gusto niyang isipin nating what? Mabuti siya. Totoo siya. Gusto niyang isipin natin na mapagmahal siya, makapangyarihan siya. Bakit? Kasi yun ang kaakit-akit sa mata ng tao. Kasi nga naman, hindi nakakaakit sa tao kung magpapakita ka agad siya bilang nakakatakot na may sungay na nilalang. Diba? Lalayuan natin yun. Amen. Marami po sa atin dito kapag nai-imagine nyo si Satanas, aminin, iniisip agad natin mukhang halimaw. Diba? May sungay. Diba kaya parang yung nasa mga horror movies, diba? Yun yung naiisip natin kapag Satan. Pero alam niyo po ang totoo, he comes in charm. May dimples pa yan. Ay, hindi po. He comes in what? In beauty. Okay, he presents himself na attractive. Convincing. Amen. Kala mo, ang ganda, ang pogi. Diba? Dadalhin ka pala sa kasalanan. Diba? At alam nyo, kung sinong kina-counterfeit ni Satan as an angel of light? Kung ang mga false apostles, inattempt nilang i-counterfeit ang mga apostles ni Christ, si Satan naman attempts na i-counterfeit ang tunay na light. Sino bang tunay na light? Jesus Christ. Jesus declared in John chapter 8 verse 12, I am the light of the world. Ano sabi niya pa? Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of light. So in contrast, sa tunay na light na si Jesus Christ, ang mga mapagpanggap na anghel ng liwanag ay dadalhin ang tao sa kadiliman.
hindi sa kaliwanagan. Dadalhin ang tao sa eternal na kamatayan, hindi sa eternal na buhay. At ang greatest weapon ni Satan ay walang iba kundi deception. At ang pinaka-effective na method niya to deceive ay i-convince ang tao na what is evil is actually good and that what is dark is actually light. Yun ang ipapakita niya. Kaya ipepresent ni Satan ang kanyang sarili na maganda sa tao. Angel of light, di ba? Angel na light pa. Sinong di maniniwala? Are you here? Now, sa panahon po natin ngayon, how would Satan present himself as an angel of light dyan sa katabi mo? Paano ba pine-present ni Satanas ang kanyang sarili bilang angel of light? Una, ino-normalize niya ang kasalanan by redefining it. Babaguhin niya yung ibig sabihin, yung definition. Tatawagin niyang love ang lust. Nagmahal ka, pero may asawa. Sasabihin niya sa'yo, hindi, nagmahal ka lang naman. Tama ba? Nagmahal ka, di ba? At nag-immoral nang hindi pa kayo kasal. Sasabihin niya, no, hindi, mahal mo kasi, kaya mo yun ginawa. You give your all. Bakit? Mahal mo, hindi yun pagmamahal. Last yun. Sabi mo sa katabi mo, last yun. Ano pa? Sasabihin niyang self-confidence ang pride. Di ba yung ang yabang-yabang? Talagang prideful. Sasabihin niya sa'yo, hindi, confident ka lang. Grabe, 100% ang hangin. Di ba? Confident ka lang. Sasabihin niyang authenticity ang rebellion. Di ba? Nang babastos ka na ng tao, nang didisrespect ka na ng tao, hindi, nagpakatotoo ka lang. Uy, ang daming ganito ngayon. At least siya totoo. Are you here? I-represent niyang maganda ang kasalanan. I-represent niya ang sarili niya as someone na kakampi mo. Nakakaintindi sa, naiintindihan kita. Diba? Pero ililid ka saan? Sa kasalanan. Amen. I-distract niya ang mga tao with good things para ma-miss nila ang best things. Ano ba itong mga good things na to? Gandang trabaho. Diba? Gandang career. Gandang relationships. Ang gagawin niya, gagawin kanyang busy sa work, busy sa hobbies, busy sa social media, even sa ministry. Sabi mo sa katabi mo, pati sa ministeryo. Pero ilalayo ka sa intimacy kay Lord. Sabi niya, hindi ka naman tamad. Sadyang mahaba lang tong week na to. Deserve mong magpahinga. Huwag ka munang mag-church. Huwag ka munang mag-light group. Hindi ka tamad. Huwag ka munang mag-devotion. Hindi ka naman tamad eh. Pagod ka lang. Hindi mo naman pinapabayaan yung fellowship mo kay Lord. Hindi mo naman pinapabayaan yung mga kapatid mo spiritually. Nasa busy season ka lang ng buhay mo. Di ba? Gusto mong ma-promote sa work. Di ba? Graduating ka. For promotion ka, di ba? Imimix niya ang truth sa lies. Palalabasin niyang okay lang ang mag-compromise. Di naman kailangang maging sobrang banal. Pag naging sobrang banal ka, baka lumampas ka ng langit. Okay na yung sakto lang. Okay na to. Okay na yun. Naiintindihan naman ni Lord. Gracious naman si Lord. Mukhang comforting, pero tinutwist ang katotohanan. At alam niyo kung anong nakakagulat? People would not know it's Satan. Hindi alam ng tao si Satanas yun. Akala nila si Lord pa din. At ang tawag nila doon, freedom.
I'm freed. Di ba? At ito ang nakakalungkot na part. That is why we need to be aware sa maskara na ito ni Satanas. Kasi kung hindi, baka isa tayo sa mahumaling niya at kumagat sa deception niya. Amen? Sabihin mo ulit sa katabi mo, huwag magpapadaya. Okay, and last but not the least, what are the masquerades of Satan or the enemy that we should be aware of? Number 3, masquerading as servant of righteousness. Nagbabalat kayo bilang lingkod ng katuwiran. Ang sabi ni Paul, it is not surprising then if his servants also masquerade as servants of righteousness. Their end will be what their actions deserve. Another na maskara ng enemy ay kunwaring lingkod ng katuwiran. And Paul says, it's not surprising. Hindi na nakakagulat kung ang mga lingkod ni Satanas ay nagpapanggap ng mga lingkod ng katuwiran. Pinapakita nila ang sarili nila na matuwid, pero hindi naman talaga. Pero alam niyo po, kahit anong pagpapanggap nila ng pagiging servant ng righteousness, i-reveal ng ending nila ang tunay na mga itsura nila. Ano sabi sa verse? Their end will be what their actions deserve. Now, end here refers sa context po ng eternal outcome o eternal damnation nila sa lake of fire. Matatamo po nila kung anong deserve ng mga ginagawa nila. And it's clear na it's not according to their pretension na righteous sila, pero according to their works and actions. Yun ang matatamo nila sa dulo. Kiniklaim nila ang righteousness, but they fail to bring forth the fruit of righteousness. Sinasabi nilang righteous sila, matuwid sila, pero walang bunga. Puro bunga nga lang. Okay, pero walang bunga. Okay? Bakit? Etong mga nasa false apostles sa Corinth, instead na mag-bring glory kay God, they were boasting in their own achievements. Instead of preaching bilang response sa panawagan ng Diyos or mag-preach, okay, ng panawagan ng Diyos o ng salita ng Diyos, they were preaching for money. No, sa panahon natin ngayon, alam niyo po, maraming gustong maglingkod kay Lord. Pero nag-a-ask na magkano ba sweldo dyan. They are after money. Ang motibo ay pera. Instead na i-preach ang gospel of Jesus Christ clearly, they were preaching a twisted gospel of another Jesus. They call themselves servants of righteousness, pero hindi mo makita sa buhay nila ang bunga ng righteousness ni Christ sa buhay nila. Just like yung sinabi ni Jesus sa Matthew 7:16-19. Pakibasa nga po, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. By their fruit, you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Ang sabi ni Jesus, makikilala mo sila sa bunga nila. And in the end, ang pagpapanggap daw nila ay ma-expose. At matatanggap nila what their actions deserves. Ano yun? God's judgment. Now, sa panahon po natin ngayon, these servants of righteousness, mukhang religious. Pero walang transformation sa buhay. At walang tunay na relationship kay Lord. Sila yung mga nakikita mong busy sa church. May perfect attendance maybe, but not convicted by the Holy Spirit. Laging performance ang focus. Nagpapakitang tama, pero walang tunay na pagbabago sa buhay nila. Amen? Nire-reject ang katuwiran ng Diyos habang nakadepende sila sa sarili nilang katuwiran. Pwedeng mga servants sila, pero ginagamit nila ang religion para ilayo ang tao sa Christ at dalhin sa self-righteousness. So mga kapatid, alam na po natin,
if may mga tao, spiritual leader yan, Christian yan, influencer yan, na nagsasabing kay Lord sila o nagsishare ng gospel, pero hindi mo nakikita sa buhay nila ang fruit of righteousness ng Diyos, aba, magtaka ka na kung talaga bang kay Christ yan galing. Hindi mo nakikita yung pagbabago sa buhay nila, maging maingat ka na. Maging matalino ka na at huwag magpapadaya. At kung nililid ka sa buhay na walang tunay na pagbabago, ingat tayo. Sabi mo sa katabi mo, ingat ka kapatid. Amen, ingat. Okay? Also, if may mga tao na nililid tayo sa self-righteousness at hindi sa grace at righteousness ng Panginoon, performance-based pa din, alam mo yon, according sa works pa din ang salvation mo, nililid ka sa legalism, ingat tayo. Tandaan natin, salvation is by grace through faith, but it results in good works. Ephesians 2:8-10. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ang kaligtasan po ay malinaw na kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya na tinatanggap natin saan? Sa pananampalataya. Hindi ito dahil sa mabubuti nating gawa. Kaya kung may nagsasabi pa rin sa'yo, hindi, gawin mo to para maligtas ka. Diba? Maliban sa manampalataya kay Christ, may mga pinapagawa sa'yo para maligtas ka. Naku po, ingat tayo doon. Ang tunay, okay, na may pananampalataya, yun ang mga tunay na ligtas. At ang tunay na may pananampalataya, may ebidensya. Ano yun? Mabubuting gawa. Amen? And if someone or something is leading you na labas sa katotohanan na yan, mag-ingat tayo. Amen, sabihin sa katabi mo, maging matalino ka. Bakit? Pwedeng nagpapanggap yan na tupa, pero wolf pala. Amen? Okay. So, tapos na po ako. As I conclude po, ano po ulit yung tatlo? What are the masquerades of Satan or the enemy that we should be aware of? Number 1, masquerading as apostles of Christ. Number 2, masquerading as an angel of light. And number 3, masquerading as servants of righteousness. Mga kapatid, hindi lahat ng mukhang makajos, mukhang mabuti, at mukhang maganda ay galing na sa Diyos. At hindi lahat ng may hawak ng Bible at nagsasabing lingkod ng Diyos ay totoo. Bakit? Mapanlin lang ang enemy. Actually, yan ang tactic ngayon. Sa generation natin ngayon, yan ang ginagawa ng enemy ngayon. Mapanlin lang ang enemy. Mapagpanggap ang enemy. At kung hindi tayo magiging aware sa tactics niya, mahuhulog tayo sa patibong niya. Matalino ang enemy. That's why talinuhan din natin. Naniniwala ko mas matalino ang mga anak ng Diyos kaysa sa kaaway. That is why awareness is our first line of defense. Ang awareness mo patungkol sa kalaban mo, pang depensa mo yan. Hindi sapat na alam mo lang na may kaaway. Kailangan aware tayo sa enemy natin. Alam natin yung mga galawan niya, ang mga maskara niya. Nang sa gayon, hindi niya tayo madadaya. Amen? Huwag na tayo magpapadaya sa tactics ng enemy. Talinuhan na natin. Kaya nga, ano gagawin natin as an application? Number 1, cultivate discernment. Sa panahon po ngayon, honestly, napakaraming preachers, teachers, ang galing magsalita. May elib ka, mapapawaw ka, maniniwala ka. Pero may mga tinatago palang maling motibo. May mga content online na may Bible verse o toto sa TikTok. Pag tinignan mo,
Maniniwala kung hindi mo alam ang Biblia, maniniwala kang totoo yung sinasabi ng verse. Pero pag binasa mo, wala, pinalitan na yung mga wordings. Tapos magugulat ka sa comment, ang daming nagwawaw, amen, Lord. Pero mali na yung context, mali na yung sinasabi ng salita na nilagay nila doon. Pero ang tao, tatanggapin lang yun. At may mga tao na akala mo ay matuwid. Pero ginagamit lang ang religion para sa pansariling interest. Kaya dapat sanayan natin na kilalanin ang totoo sa peke. Paano? Alamin mo ng maigi ang katotohanan. Hindi yung peke. Are you here? Kasi kapag alam mo na yung totoo, madali mo nang madidistinguish ang peke. Ang tanging paraan para makita ang fake at makultivate ang discernment mo to distinguish ang fake ay kilalanin at alamin ng lubusan ang katotohanan. Kung alam mo ang original, madali mong makikilala kung ano ang peke. Just like Paul. Di ba? Hindi niya nasubaybayan yung mga false apostles. Baka narinig niya yun, nabalita sa kanya. Tama ba? Pero alam na kaagad ni Paul. Hindi niya nakasama itong mga, pero alam niya na kaagad. Why? Kasi kilala niya kung sino ang tunay na Christ at alam niya ang katotohanan. Hindi niya lang alam sa isip, pero alam niya sa puso at isinasa pamuhay niya ito. Kaya nung dumating ang mga false apostles, yung mga super apostles na yon, na magagaling magsalita pero mali ang turo, halatado ka agad ni Paul. Hindi siya na-impress sa kanila. Hindi katulad ng mga Corinthian church, di ba? Na-impress sila, si Paul hindi. Hindi siya na-impress sa galing nila, sa galing nilang magsalita, sa mga postura nila. Kasi alam niya ang totoo at alam niyang mga fake sila. Tandaan natin that the more you know God and His Word, the more you will recognize what is fake. Amen. Kaya mas maging matalino tayo na hindi tayo tatanggap lang ng tatanggap ng preachings or teachings kung kani-kanino. Gawin mo, i-check mo muna saan sa Biblia. Naayon ba yun sa sinasabi ng salita ng Lord? Kahit pa po kilalang preacher yan. Kahit pa po kilalang teacher yan. Ask God for discernment and wisdom. And ask God, Lord, palalimin mo pa ako sa salita mo nang sa gayon hindi ako madaya ng enemy. Amen? At pangalawang gagawin natin, continually wear the armor of God. Hindi sapat na alam mong may kaaway. Kailangan handa ka ding what? Lumaban. Ephesians 6:11 says, put on the full armor of God so that you can take your stand against what? The devil's schemes. Si Satanas po, may mga schemes. At alam niyo po ba ang ibig sabihin ng schemes dyan? May mga cunning strategies siya. Mga mapanlinlang na mga tactics, strategies para atakin ang tao. Kapatid, si Satan nagpaplano. Hindi siya bara-bara. At ang paraan niyan para malabanan natin siya sa mga schemes niya na yun, sa mga plano niya na yun, ay ang isuot ang full armor of God. Tama ba? Kapag alam mong may gera, hindi ka susugod nang wala kang suot na protection, na armor. Tama po ba? Ganon din sa spiritual na buhay natin. Kung alam mo may kalaban, alam mo may labanan, hindi ka lalabas na wala kang suot-suot na armor of God. Amen. Hindi sapat na alam lang nating may kaaway tayo. Kailangan suot mo palagi ang full armor of God upang maging handa sa labanan araw-araw. Na anumang ilatag sa iyong deception, anumang latag sa iyong temptation, handa tayong labanan to. Bakit? Bakit continually? Kasi ang labang spiritual ay hindi pansamantala lang. Hindi pa minsan-minsan lang, araw-araw. Sabi mo sa katabi mo, araw-araw.
Araw-araw tayong tinatarget ng kaaway sa isip, sa puso, sa emosyon, at maging sa relationships. Hindi pwedeng once a week lang po nating suot ang armor. Hindi pwedeng every Sunday lang. Hindi pwedeng every light group lang. No, every day. Sabi mo sa katabi mo ulit, every day. Dapat suot ang full armor of God. Amen. Sino dito hindi na siya magpapadaya sa enemy? Magiging matalino na siya. Amen? Amen. And this time, tatayo po tayong lahat. And as you close your eyes, sige, pikit mo ngayong mga mata ngayon. This time, ngayong aware ka na sa tactics, sa maskara, sa deception ng kaaway. Pwede mo bang i-evaluate muna ngayon ang buhay mo? Ang puso mo, ang isipan mo, ang pamumuhay mo. Baka may naitanim na sa atin ang enemy na paniniwala, na prinsipyo, na lifestyle. Dahil akala natin galing kay Lord, pero hindi pala. At sa mga oras na to, surrender mo yan ngayon sa Panginoon. You surrender it all to God. Aminin mo ngayon sa Panginoon, Lord, na-deceive ako ng enemy. Na-deceive ako ng enemy sa pagkukunwari niya o pagpapanggap niyang apostle mo, Panginoon. Sa pagpapanggap niyang lingkod mo, Panginoon. Naniwala ako sa mga maling katuruan. Naniwala ako sa mga mapanira niyang katuruan sa buhay ko. Naniwala ako sa mga sinasabi niya sa akin na nagdala sa akin sa rebellious spirit, sa rebellious heart. Na mismo ang tunay na lingkod ng Lord pinagdudahan ko. Because of the lies ng mapagpanggap na mga apostol o leader na ito. Forgive me, Lord, sa mga pagkakataon naniwala ako sa deception ni Satanas ng pagiging angel of light niya. Pinababaw ko ang kasalanan. Nakinig ako na pagiging totoo lang yung ginagawa ko, pero rebellion na pala. Nilalaban ko na ang mali, pero ang tingin ko pa rin pagiging totoo lang, pero kasalanan na pala, pagre-rebelde na pala. Lord, patawarin mo ko. Kung yung sinasabi ng Biblia na love, ay naniwala ako sa mga sinasabi ng iba na last. Forgive me, God. Na naniwala ako sa enemy, nakakampi ko siya, nakasama ko siya, na naiintindihan niya ako. Pero dinala niya ako palayo sa'yo, hindi palapit sa'yo. Pinaniwala niya ako na okay lang, na paminsan wag magsimba, na paminsan wag mag-life group, wag mag-devotion. Pinaniwala niya ako na gracious naman si Lord, maiintindihan niya ako, mapapatawad niya ako. Pero hindi ko na napansin, naging license ko na yon para patuloy sa kasalanan, magpatuloy sa kasalanan, at lumayo sa'yo. Forgive me, Lord. Kung ang kabisihan na akala ko magpapayaman sa akin ay maglulugmok pala sa akin sa relasyon ko sa'yo. Pero pinaniwala ko ng enemy na yun ang kailangan ko. Ng kayamanan sa mundo ang kailangan ko. Patawarin mo ko, Lord. For all those doubts and lies ng enemy na nilagay sa akin, in-entertain ko at kinapitan ko. Forgive me, Lord. Pero sa mga oras na ito,
Sa mga narinig namin na salita mo, alam ko, O Diyos, na pinapatalino mo ang bawat isa sa amin. God, we are humbling ourselves right now as we receive the forgiveness na pinagkakaloob niyo po sa amin, Panginoon. Lord God, binubuksan din namin ang aming puso, ang aming buhay, at nananampalataya at naniniwala kami that through the cross, O God, etong mga lies na to, etong mga unbeliefs na to, etong mga doubts na to na maybe tinanim sa amin ng kaaway, ay binubunot mo na, inaalis mo na sa buhay namin. Kaming mga pinipili na manampalataya at tumatanggap sa iyo, O Jesus, bilang aming Diyos at tagapagligtas. Lord, hindi na kami magpapadaya pa sa enemy. Hindi na kami magpapadaya pa sa anumang deception ng enemy. Patuloy naming i-offer ang sarili namin. At patuloy naming aaralin, Panginoon, ang katotohanan ng sa gayon. Alam namin kung ano ang hindi totoo. Alam namin kung ano ang peke. At hindi kami madadala ng anupamang deception ng enemy sa buhay namin. Salamat, Panginoong Jesus. Kung ang kaaway ay nagpapanggap na angel of light, Lord, sa mga oras na to, niyayakap at tinatayuan namin ang katotohanan that Jesus, Ikaw ang tunay na liwanag ng mundong ito. Ikaw ang tunay na liwanag ng buhay namin, O God. Lord, dalihin mo ang bawat isa sa amin ngayon sa liwanag. Lord, ihayag mo ngayon sa liwanag lahat ng mga pagpapanggap ng demonyo sa buhay namin. Lahat ng mga pagpapanggap na prinsipyo, pagpapanggap na mindset, na emotions. Right now in Jesus' name, ihayag mo ito sa liwanag. Lahat ng espiritu na hindi mula sa'yo, in Jesus' name, we rebuke it. We resist it right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. You're showing us your light by your truth, Panginoon. Salamat, Panginoon. Dahil nilalagay mo kami ngayon sa liwanag at pinapakita, ine-expose ang gawa ng kaaway. Thank you, God. Lord, we commit ourselves na manatili sa firm foundation, na manatili sa katotohanan, magpalalim sa katotohanan. Thank you, Lord. Come on. Make it as your commitment. We will build our life sa katotohanan, Panginoon, ng iyong salita. Sa iyo, Panginoong Jesus. Thank you, Lord.
Yes, Lord, magiging matalino na kami ngayon. At hindi na magpapadaya pa sa mga tactics ng kaaway, sa mga schemes ng kaaway. We will stand against the schemes of the enemy, O God, using the word of truth and by the armor of God. Thank you, Lord. We're aware right now, and this awareness na meron kami, this will protect us sa mga gawa at plano ng kaaway sa buhay namin. Salamat, Panginoon. Salamat sa kapatawaran. Salamat, O Diyos, dahil meron kaming Panginoong Jesus na tagapagligtas namin, protector namin sa anumang gawa ng kaaway. Thank you, Lord. At sa mga oras na ito, if you are that person na sinurrender mo na ang buhay mo sa Panginoon, nanampalataya sa Panginoong Jesus, tinanggap siya bilang Diyos at tagapagligtas, at sinasabi mo ngayon, Lord, di na ako magpapadaya sa enemy. I will know you more. I will trust you more. I will dig deeper pa sa salita mo. Sa mga oras na to, you are now entitled to be part of the family of God. At ikaw ngayon ay tatanggap ng tinapay at ng saro. And magiging part ng ating Holy Communion. Thank you, Lord. Kung sinuko mo ang iyong buhay kay Jesus, at nag-decide ka na from now on, siya na ang maglilid sa'yo, sa iyong buhay, hindi na ang demonyo, hindi na ang sarili mo. Ikaw ay tinatawag na anak ng Diyos. Itaas natin ang ating tinapay. At ganoon din ang ating saro. And let's pray. Lord, nagpapasalamat kami sa Holy Communion na ito. Salamat, O Diyos, na nilagay mo kami to be part of your family. Salamat, O Diyos, sa iyong buhay na pinagkaloob sa aming lahat. Salamat sa tinapay na ito that symbolizes your body, na sinaktan, sinugatan, pinako sa krus. At sa iyong mga sugat kami nagsipaggaling. At salamat din, Panginoon, sa saro na ito that symbolizes your blood that washes away our sins. That without the shedding of the blood, there's no remissions of sins. Lord, sa ginagawa namin ito, inaalala po namin ang pagdating mo sa aming mga buhay. Inako mo ang aming mga kasalanan doon sa cross. Ikaw ay namatay, nilibing, nabuhay muli, umakyat sa langit, at ipinangako muling babalik para kami ay sunduin. Salamat, Panginoon. God, we do this in remembrance of you. Bless the cup, bless the bread. In Jesus' name. Kainin po natin ang tinapay. Isunod po natin ang sarong. And this time, patuloy po nating i-worship ang ating Panginoon. Come on. Thank you, God. Nothing shaken. Oh,
Thank you, Lord, for your word. Truly, God, na kahit anong pagpapanggap ng enemy na maging ikaw, hindi niya magagawa. Dahil you are the perfect God that we have, Panginoon. Lord, tulungan mo kami mas makilala ka pa. Kinocommit namin ang buhay namin na mas makilala ka pa at ganun din ang salita mo, Panginoon. Ihayag mo ang lahat, Panginoon, sa iyong liwanag, O Diyos. Lahat ng kasinungalingan, lahat ng deception sa buhay namin ng enemy, ihayag mo palagi sa liwanag. God, maraming salamat sa awareness na binigay mo sa amin ngayon at sa salita na binigay mo sa amin ngayon. Kami ngayon ay truly binibigyan mo ng katalinuhan na hindi na magpapadaya pa sa anumang pagpapanggap ng demonyo. Thank you, Lord. We love you, God. We praise your name. Ito pang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. There's a reason to celebrate. Amen. Come on, let us continue to worship the Lord and offer our sacrifices to Him. Sa mga gusto mong humabol ng kanilang tithes and offering, lapit na lang po tayo dito sa harapan. Hallelujah. Come on, let's keep on trusting Him. Oh, I will trust in you. I will keep praising you through the night. I put my hope in you. You are the one who gives me life. Once again, we sing. Oh, I will trust in you. I will keep praising you through the night. I put my hope in you. You are the one who gives me life. You are the way. Jesus, you're the only way. Doesn't matter what they say to me. I believe in you. And so I praise. And so I praise, Jesus, I'll give you praise. It doesn't matter what may come of me. I believe in you. Doesn't matter, doesn't matter come of me. I believe in you. Doesn't matter what may come of me. I believe in you. Jesus. Amen. Amen. Sige po, taas natin ang ating kamay. Thank the Lord. Lord, salamat for this new series na pinapatalino mo kami, Panginoon, and we're excited, oh God, sa mga ituturo nyo pa sa amin this whole month of August, oh God. And Lord, di kami papayag na kami lang, oh Diyos, ang tumatanggap nito, ang nakakarinig nito. Lord, next Sunday, mag-i-invite pa kami, Panginoon, nang sa gayon, oh Diyos, ay mabuksan din ang kanilang mga isipan patungkol sa katotohanan. Lord, pagpalain nyo po ang aking mga kapatid na ito sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay at ganun din, protect them, Lord God, and their families, Lord. Lord, I rebuke any retaliation of the enemy right now in Jesus' name. Protektahan niyo po ang bawat pamilya namin, ang bawat katawan namin, Panginoon, and even, Lord, bawat ari-arian namin, oh God. Protectionan niyo po ito, oh Diyos. Maraming salamat, Lord, sa ginawa mo. Come on, receive the blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine up on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sa iyo po, O Diyos, lahat ng papurit pagsamba. In Jesus' name, amen. Amen. Ingat po tayong lahat. God bless po. Magkamayan po tayo.